po sa inyong lahat. Ang kwento ng ating Ebanghelyo, ang kwento na ating napakinggan, ay hindi po tungkol sa hustisya o katarungan. Lalong hindi ito patungkol sa pagkakapantay-pantay. Kundi ang mensahe po ng Ebanghelyo ay tungkol sa kabutihang loob ng Diyos. Because the Gospel speaks about the generosity of God. Generosity ng Panginoon kumpara sa mainggitin na ugali ng mga manggagawa doon sa ubasan. Ang mga manggagawa sa ubasan ay binayaran hindi po dahil sa kanilang pagod at haba o oras ng pagtatrabaho, kundi sila po ay binayaran, nakatanggap ng upa dahil sa kabutihang loob ng may-ari. Ganito rin po ang siyang nangyayari sa ating buhay pananampalataya sa araw-araw. Ang langit ay hindi po isang reward na ibinibigay sa bawat taong mabuti o mabait, kundi isang regalo na ipinagkakaloob galing sa Diyos na mabuti. Tandaan po natin ito. Makakamit po natin ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, hindi po dahil nagpakabait tayo. Hindi po dahil hindi tayo gumawa ng masama, kundi makakamit natin ang langit sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay bukas palad. Ang Diyos ay pag-ibig. Dahil kung katarungan din lang ang ating pag-uusapan, wala po tayong karapatan na masungkit ang langit. Pero dahil mabuti ang Diyos, may langit na regalo para sa atin. Kaya ngayon, kaya tayo nagpapakabait, tandaan niyo po ito kaya tayo nagpapakabait, hindi dahil may langit. Nagpapakabait tayo dahil mahal natin ang Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi dahil may langit, kundi gumagawa tayo ng mabuti sapagkat mahal natin ang ating kapwa. Yung mga magulang pong naririto, bakit niyo po inaalagaan ang inyong mga anak? Hindi lang dahil sa simpleng tungkulin o responsibilidad. Inaaruga po ninyo ang inyong mga anak. Bakit? Dahil ako ang magulang niya, period. Ganon din po sa kalangitan. Hindi natin masusungkit ang langit dahil, nagpakabait ako. Naghulog ako sa buslo. Hindi ako gumawa ng masama sa kapwa. These are all just byproducts. Kaya natin ginagawa ang mga mabubuti dahil tayo ay nagmamahal. Pero kaya natin masusungkit ang langit dahil mabuti ang Diyos. Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, huwag po sana tayong magkamali na, nasa simbahan ako, diretso na ako ng langit. Naglilingkod ako sa simbahan, kaya hindi na ako mapupunta sa impyerno. Nagko-choir ako, kaya ang Diyos, bibigyan ako ng reward. Masusungkit natin ang langit hindi sa kung ano paman. Masusungkit natin ang langit sapagkat ito'y ipagkakaloob sa atin. Masusungkit ang langit dahil mabuti ang Diyos. Kaya nga po alam niyo, isang palaisipan sa ating lahat yung sa Ebanghelyo. Siguro wala sigurong problema kung hindi ipinaalam ng may-ari na pare-pareho ang kanilang sahod na makukuha. Pwede naman pong isikreto, di ba? Pero there is a wisdom behind the act of the owner in the vineyard. Bakit pa pinaalam na pare-pareho sila na matatanggap? Simple lamang, hindi lamang dahil mabuti ang Diyos. The second point, God does not play favorites. Wala pong itinatangi ang Diyos. Sapagkat kapag nagbigay ang Diyos ng biyaya, lahat kasama ang lahat. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tatandaan natin, ang Diyos, hindi po Diyos ng katarungan. Sapagkat kung hustisya din lang ang ating pag-uusapan, wala tayong makukuha. Wala tayong makakamtan. Pero dahil ang usapan, ang Diyos ay mabuti, may langit para sa atin. May langit na naghihintay. Hindi dahil gumawa tayo ng mabuti, kundi ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay pag-ibig.
Amen.